Ang pagmamayari ng isang koponan sa NBA ay isang pangarap ng bawat investors o businessman, ngunit kakaunti lamang ng mga bilyonaryo ang nakakatuwang matupad ang kanilang panghabang buhay na ambisyon. Ngunit sino-sino ang mayayamang tao na nagmamayari ng koponan sa NBA ngayong 2023? Narito ang kumpletong detalye tungkol sa nangungunang 10 pinakamayamang team owners ng NBA at kung magkano ang kanilang net worth. Ang ika-12 sa ating listahan ay si Jeanie Buss. Si Buss ay isang American sports executive na siyang may-ari ng pagkontrol at presidente ng Los Angeles Lakers ng National Basketball Association. Siya din ang kapwa may-ari at tagataguyod ng profesional na wrestling na promosyon ng kababaihan ng US Women of Wrestling. Si Buss ay anak ng businessman, investors at philanthropist na si Jerry Buss na nagmamay-ari ng napakaraming sports team katulad ng Los Angeles Lakers. Si Jeanie Buss ngayon ay may net worth na $500 million o 25 billion pesos. Ang ika-11 ay ang basketball legend ng Chicago Bulls na si Michael Jordan. Si Jordan ang itinuturing ng GOAT o greatest of all time ng NBA na may 6 na kampyonato. Sa pagretiro ni Jordan, pinasok niya ang mundo ng pagnenegosyo at pamumuhunan. Si Jordan ang pangunahing may-ari at tagapangulo ng Charlotte Hornets ng NBA at ng 23 Racing sa NASCAR Cup Series. Si Jordan ang mayor yang may-ari ng Charlotte Hornets mula noong 2010. Ang NBA Hall of Famer at taga North Carolina ay naging mayor yang may-ari ng prangkisa mula noong 2010. Si Jordan ang nag-iisang black owner ng NBA. Binili niya ang expansion team mula kay Bob Johnson sa halagang $180 million noong 2010. Si MJ ay may kasalukuyang net worth na $2 billion o 100 billion pesos. Ang kayamanan ni MJ ay hindi lahat galing sa NBA. Maraming din siyang negosyo, promotions at lifetime deals sa Nike. Ang ika-10 sa ating listahan ay si Tony Ressler. Kasama si Joshua Harris, si Tony Ressler ang isa sa co-founder ng Apollo Global Management na isang American global private equity firm na itinayo noong 1990. Sa taong ding ito binili ni Ressler ang rights sa kumpanya. Nag-invest din si Ressler sa Ares Management noong 1997. Si Tony Ressler ang nagmamay-ari ngayon ng Atlanta Hawks. Ang Hawks ay may market value na ngayon ng $2.9 billion o 140 billion pesos. Si Ressler ay may net worth na $6.6 billion o 330 billion pesos. Ang ika-9 sa ating listahan ay si Joshua Harris. Si Harris ang co-founder ng Apollo Global Management, ang isa sa pinakamalaking alternative investment firm sa buong mundo. Si Harris ay isang investor at philanthropist at nakahiligan ng pagbili ng team sa NBA. Siya ang nagmamay-ari ngayon ng Philadelphia 76ers. Bukod sa mga ito, namuhunan din siya sa New Jersey Devils ng National Hockey League at isa ring pangkalahatang kasosyo sa Crystal Palace ng English Premier League. Ang kasalukuyang net worth ng American billionaire ay nasa $6.1 billion o 305 billion pesos. Ang ika-8 ay si Tom Gores. Si Tom Gores ay isang American billionaire at karamihan sa bahagi ng kanyang kayamanan ay nagmumula sa kanyang equity firm. Ang Platinum Equity ay pribadong kumpanya na naka-headquarter sa California at itinatag ni Gores. Si Gores ay may kasalukuyang net worth na $6 billion o 300 billion pesos. Siya din ang nagmamay-ari ng Detroit Pistons sa binili niya noong 2011 kasama ng Platinum Equity. Gayunpaman, pagmamay-ari niya ang lahat ng karapatan at naging sole owner ng team noong 2015. Ang ika-7 sa ating listahan ay si Micky Arison. Si Arison ang chairman ng pinakamalaking cruise operator company sa mundo na pinangalan ng Carnival Corporation at ang may-ari ng Miami Heat na kupunan sa NBA. Ang Israeli-American billionaire businessman ay nanatiling CEO ng kumpanya mula 1979 hanggang 2013. Isa sa kanyang pinakamalaking investment ay sa NBA team ng Miami Heat. Sa ilalim ng kanyang pagmamayari, ang kupunan ay nanalo ng 3 titulo at nasa tuktok pa rin. Si Arison ay may net worth na $6.3 billion o 315 billion pesos. Ang ika-6 ay si Ann Walton Kroenke. Isa sa mga pinakamalaking pangalan pagdating sa pagmamayari ng sports ay si Ann Kroenke na kilala bilang may-ari ng Los Angeles Rams na isang American football team. Tinatansya ng mga eksperto na ang kanyang net worth ay nasa isang lugar sa ballpark na $8.2 billion o 410 billion pesos. Kung paano niya nakuha ang napakalaking halaga ng pera ay dapat tandaan na siya ay anak ni James Walton na kilala bilang co-founder ng Walmart. Sa madaling salita, ang mana ay susi sa kanyang tagumpay. Ang Denver Nuggets ay binili ng mga susi ng corona mula sa executive ng media na si Charlie Leon noong taong 2000. Ang ika-5 ay si Philip Anschutz. Si Philip ay may minority ownership ng Los Angeles Lakers. Bagaman ang Buss family ang majority owners ng Lakers, si Philip ay kabilang sa pinakamayamang tao. Si Philip Anschutz ay may napakarami
napakaraming negosyo. Ang kanyang negosyo ay nasa oil industry, railroads industry, telecommunication sectors, entertainment industry at real estate business. Ang tinatayang net worth niya ay humigit kumulang 11.5 billion US dollar o 575 billion pesos sa kabuuan na nagresulta sa kanyang pagtupad sa kanyang pangarap bilang may-ari ng brilliant na basketball team. Bagamat mayroon lamang siyang minority stake sa pagmamay-ari ng Los Angeles Lakers, siya naman ang mayor yang may-ari ng Los Angeles Kings. Ang ikaapat ay si Joseph Tsai. Si Joseph Tsai ay ang co-founder ng Alibaba Group na itinuturing na isa sa pinakamalaking online retail platform sa kamakailang kasaysayan. Itinuturing din siyang pangalawang pinakamalaking shareholder ng higanteng e-commerce na ito na nagdadala ng mga stock sa mga stock ng cash araw-araw. Si Tsai ang nagmamay-ari ng Brooklyn Nets. Ayon sa mga reports, si Tsai ay may net worth na 11.8 billion US dollar o 590 billion pesos sa kabuuan. Binili ni Joseph ang Brooklyn Nets na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.3 billion US dollar na may opsyong bilhin ang natitirang stake sa pagsapit ng 2021. Ang ikatlo ay si Robert Pera. Kilala ang pangalang Robert Pera na may magandang reputasyon pagdating sa pagnenegosyo. Si Pera talaga ang nagtatag ng Ubiquity Networks na isang pandaigdigang kumpanya ng telekomunikasyon. Ang pinagkaiba niya sa napakaraming iba pang mga karakter sa listahang ito ay ang kanyang edad, kahit na sa ngayon ay 43 taong gulang pa lamang. Si Pera ay isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa mundo na may mga eksperto na tinatansya ang kanyang net worth na humigit kumulang 18.6 billion US dollar o 930 billion pesos sa kabuuan. Matapos isa publiko ang kanyang kumpanya noong 2011, hindi nagtagal ang negosyante na nagsimulang magdala ng malaking pera na nagpapahintulot sa kanya na ma-involved sa NBA. Wala pang isang buong taon mamaya at kung isasaalang-alang kung gaano niya natapos ang pagbili ng Memphis Grizzlies na humigit kumulang 377 million US dollar noong 2012. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamasamang koponan sa kasaysayan ng NBA, ang Memphis Grizzlies ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 billion US dollar. Ibig sabihin, mahigit triple na ni Pera ang paunang puhunan niya. At ikalawa ay si Daniel Gilbert. Si Daniel Gilbert na malamang na pinakakilala sa mundo ng negosyo bilang co-founder ng kung ano ang makikilala bilang Quicken Loans. Dahil si Gilbert ay nagmamay-ari ng humigit kumulang 70% ng kumpanya na nagkakahalaga ng kabuoang humigit kumulang 1.9 billion US dollar pagbabahagi. Si Gilbert ay may 44 billion US dollar o 2.2 trillion pesos na net worth. Dahil matagal na siyang fan sa kupunan ng Cleveland na Cavaliers nang walang laktawan, binili niya ang Cavaliers noong 2005. Ngunit sa halip na umupo lamang sa kanyang pamumuhunan, natapos niya ang pag-overhauling ng franchise mula sa komposisyon ng koponan hanggang sa hitsura ng front office. Nag-invest siya ng napakalaking halaga para makuha ang Cavaliers kung nasaan sila ngayon. At ang nangunguna sa ating listahan ay walang iba kundi si Steve Ballmer. Ang unang tao sa ating listahan ay walang iba kundi ang pinakamayamang tao sa kabuuan ng NBA na si Steve Ballmer, na kasalukuyang nagmamay-ari ng Los Angeles Clippers. Si Ballmer ay may estimated net worth na 100 billion US dollar o 5 trillion pesos. Si Ballmer ay ang former chief executive ng kumpanyang Microsoft. Sa pagretiro mula sa kanyang posisyon sa Microsoft, binili ni Steve ang Los Angeles Clippers sa humigit kumulang 2 billion US dollar o 100 billion pesos na hanggang ngayon ay nananatiling pinakamalaking halaga ng pera na binayaran para sa isang basketball franchise sa isang pagkakataon. Si Steve ay palaging isang matinding tagahanga ng basketball at sinabi niya sa maraming pagkakataon na ang pagbabayad na ito ay nagsisiguro ng isang hinaharap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya.